Sa videong ito, ating aalamin ang 10 pinakamatandang simbahan sa Pilipinas batay sa taon ng kanilang pagkakatatag. Ang mga simbahang ito ay nakaligtas sa mga lindol, digmaan, sunog at iba't ibang sakuna sa loob ng daan-daang taon. Ngunit alin kaya ang pinakamatandang simbahan sa bansa? Samahan niyo ako hanggang sa huli at magugulat kayo sa panguna. Ito ay may kasaysayang umaabot pa sa taong 1565. Ngunit bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Bago natin simulan ang listahan, mahalagang malaman na ang mga taon na babanggitin natin ay batay sa pagkakatatag ng simbahan o parokya. May ilang simbahan na ilang ulit nang nasira at muling itinayo, kaya maaaring may bahagyang pagkakaiba sa ibang listahan ng mga historiador. Sa ating ika-10 pwesto ay ang Miagaw Church sa Iloilo. Itinayo ito noong taong 1787 at natapos noong 1797. Kilala ang simbahang ito sa napakagandang disenyo ng harapan na nagpapakita ng pagsasanib ng kulturang Pilipino at Kastila. Ang mga ukit nito ay kakaiba dahil makikita ang mga lokal na halaman at simbolo na bihirang makita sa ibang sinaunang simbahan. Dahil sa natatanging arkitektura nito, kinikilala ito bilang isa sa pinakamahalagang makasaysayang simbahan sa bansa. Sa ating ika-9 na pwesto naman ay ang Daraga Church sa Albay. Itinayo ito noong taong 1773 matapos mapinsala ng pagsabog ng bulkan ang dating simbahan sa lugar. Hanggang ngayon ay dinarayo ito ng mga turista dahil sa kahanga-hangang tanawin ng bulkang mayon. Ang kombinasyon ng sinaunang arkitektura at magandang kapaligiran ay ginagawa itong isa sa mga pinakakilalang simbahan sa Pilipinas. Sa ika-8 pwesto ay ang Santa Maria Church sa Ilocos Sur. Ang kasalukuyang simbahan ay itinayo noong 1765. Hindi ito katulad ng karamihan sa mga simbahan na nasa gitna ng bayan dahil nakatayo ito sa ibabaw ng isang burol. Dahil dito, para itong isang matibay na tanggulan na nakatanaw sa buong komunidad. Sa loob ng maraming siglo, nagsilbi itong sentro ng pananampalataya ng mga mamamayan sa lugar. Sa ika-7 pwesto ay ang Lubok Church sa Bohol. Bagamat ang parokya nito ay naitatag pa noong 1596, ang pangunahing estrukturang bato na nakikita ngayon ay nagsimulang itayo noong 1734. Sa loob ng maraming taon, naging sentro ito ng relihiyon, edukasyon at kultura sa Bohol. Nakaranas man ito ng mga lindol at iba pang kalamidad, nananatili itong mahalagang bahagi ng kasaysayan ng lalawigan. Sa ika-6 na pwesto ay ang Poway Church sa Ilocos Norte. Sinimulan itong itayo noong 1694 at natapos noong 1710. Kilala ito sa earthquake baroque architecture na idinisenyo upang makayanan ang malalakas na lindol. Ang malalaking buttress sa gilid nito ang nagsisilbing suporta upang manatili itong matatag sa loob ng mahigit 3 siglo. Sa ika-5 pwesto ay ang San Agustin Church sa Intramuros, Maynila. Sinimulan itong itayo noong 1587 at natapos noong 1607. Ito ang pinakamatandang gusaling simbahan sa Pilipinas na nananatiling buo hanggang sa kasalukuyan. Nakaligtas ito sa maraming lindol at maging sa matinding pagkawasak ng Maynila noong ika-2 digmaang pandaigdig. Sa loob ng simbahan ay matatagpuan ang maraming antigong obra, lumang kasangkapan at mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Hanggang ngayon ay isa ito sa mga pinakabinibisitang makasaysayang lugar sa Pilipinas. Sa ika-4 na pwesto ay ang Baclayon Church sa Bohol. Itinatag ito noong 1596 ng mga misyonerong Jesuita. Isa ito sa mga pinakamatandang simbahang bato sa bansa. Ang mga pader nito ay gawa sa coral stones na kinuha mula sa dagat at pinagdikit gamit ang sinaunang pamamaraan ng konstruksyon. Sa loob ng mahigit 4 na siglo, naging saksi ito sa napakaraming pagbabago sa kasaysayan ng Bohol at ng buong bansa. Sa ika-3 pwesto ay ang Cebu Metropolitan Cathedral. Ang kasaysayan nito ay nagsimula noong taong 1595. Ilang ulit itong nasira dahil sa mga digmaan at sakuna, ngunit paulit-ulit din itong itinayo muli. Sa kasalukuyan, isa ito sa pinakamahalagang sentro ng Katolisismo
sa Visayas at patuloy na dinadalaw ng mga deboto mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ikalawang pwesto ay ang Taal Basilica sa Batangas. Ang unang parokya rito ay tinatag noong 1575. Bagamat ilang ulit itong nasira dahil sa mga pagsabog ng bulkan at iba pang kalamidad, patuloy itong naitayo muli ng mga mananampalataya. Ang kasalukuyang gusali ay natapos noong 1878 at itinuturing na isa sa pinakamalalaking simbahang Katoliko sa buong Asya. Ang laki at ganda nito ay patunay ng matinding pananampalataya ng mga Pilipino noong panahon ng Kastila. At ngayon, narito na tayo sa ating numero 1. Ang pinakamatandang simbahan sa listahang ito ay ang Basilica Minor del Santo Niño sa Cebu. Itinatag ito noong taong 1565 at karaniwang kinikilala bilang pinakamatandang simbahang Katoliko sa Pilipinas. Dito matatagpuan ang tanyag na imahe ng Santo Niño na itinuturing na isa sa pinakamahalagang relihiyosong kayamanan ng bansa. Sa loob ng mahigit 400 taon, milyon-milyong deboto na ang dumalaw rito upang manalangin at magpasalamat. Taon-taon nagiging sentro rin ito ng pagdiriwang ng Sinulog Festival, isa sa pinakamalaki at pinakasikat na kapistahan sa buong bansa. Ang simbahan ay hindi lamang isang lugar ng pagsamba, kundi isang buhay na simbolo ng pagsisimula ng Kristyanismo sa bansa. At iyan ang 10 pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Ang bawat isa sa kanila ay may natatanging kwento at mahalagang papel sa ating kasaysayan. Mula sa mga sinaunang pader hanggang sa mga kampanang ilang siglo nang tumutunog, patuloy nilang pinapaalala sa atin ang mayamang pamana ng ating mga ninuno. At iyan ang 10 sa pinakamatandang simbahan na patuloy na nakatayo hanggang sa kasalukuyan bilang saksi sa daan-daang taon ng kasaysayan, pananampalataya at kultura. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Sa 10 simbahang ito, alin ang may pinakanakabilib para sa iyo at bakit? May simbahan ba na sa tingin mo ay dapat na isama sa listahan? I-comment mo ang sagot mo sa ibaba dahil gusto kong basahin ang mga opinion nyo. I-comment mo rin dito yung gusto mong video na gawin ko para himay-himayin natin. At sa susunod ay yun naman ang aking i-upload. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang makasaysayan at kapanapanabik na kwento. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na video.